Huwag nating ikahiya na nasasaktan tayo. Hindi naman porket nasaktan ka, mahina ka na eh. Yung pagsuko, yun ang kahinaan. Para magtagumpay ka raw sa buhay, dapat huwag kang susuko. Dapat subukan mo ng subukan. Yung tunay na lakas mo, hindi mo malalaman kung hindi mo haharapin yung sarili mong kahinaan. Kaya pag may dumarating na pagsubok, laban lang. Dahil ang lumalaban, lumalakas. At pag lumalakas, lalong lumalaban. Ang buhay punong-puno ng sorpresa. Hindi mo alam kung ano ang makuha mo. Merong maganda, meron ding hindi masyado. Pero kahit na ano pa ang makuha mo, dapat pareho mong tanggapin. Kung hindi masyadong maganda yung sorpresang dumating sa'yo, ituring mong leksyon o aral. At kung maganda naman, ituring mong biyaya. Biyaya na dapat ipagpasalamat. At kung pwede, o kung kaya, i-share din natin sa iba. May kasabihan na, honesty is the best policy. Daling sabihin no, pero hirap gawin. Lalo na kung yung kailangan mong ipagtapat kasalanan mo. Syempre, sino ba naman ang gustong maging dahilan ng problema? Pero pag tagal-tagal, lalabas at lalabas din naman yung totoo eh. Kaya mabuti pa, pag may nagawa kang hindi tama, maging totoo ka muna sa sarili mo. Ang taong marunong umamin ng kasalanan, mas madaling mapagkatiwalaan. Dumadating sa lahat yung panahon na tinatawag nating toxic. Yung tipong ang daming problema, ang dami mong kailangang gawin, ang dami mong kailangang ayusin. Pag nangyayari yon, wag sana nating kalimutan na pwede namang magpahinga. Hindi lahat ng nasira ikaw dapat ang umayos. Hindi lahat ng kakilala mong nalulungkot ikaw dapat ang magpasaya. May kanya-kanya tayong responsibilidad. At kasama dyan, yung pag-aalaga natin sa sarili. Mga cellphone nga kailangan mag-charge, di ba? Tayo pa kaya? Kung masyadong toxic ang buhay, time out. Pag nakabela ka na, maayos mo rin yan. Huwag basta maniniwala sa mga sabi-sabi. Pag may nagsabing may isang bagay na maganda o may isang bagay na masama, tanggapin mo lang kung ikaw mismo ang nakakita. At kapag napatunayan mo na. At huwag ka ring panghihinaan ng loob kung may mangmaliit sa kakayahan mo. At sabihin sa iyong hindi mo kaya. Dahil mas kilala mo ang sarili mo. At kaya mong ipakita na mali ang sabi-sabi nila. Lagi tayong excited sa mga regalong natatanggap natin. Kaya lang, ang nangyayari, dun tayo nakafocus. Di na natin napapansin na may mga nakukuha na pala tayong regalo na mas mahalaga pa sa mga damit, sapatos, gadgets o sa pera. Yung oras na binibigay ng mga kakilala natin o kaya yung pagdamay at malasakit ng ibang tao tuwing may problema tayo, yun ang napakagandang regalo. Yun ang mga regalong hindi mabibili, hindi nahihingi, at hindi kailangan mag-download ng app o ng QR code para makuha. Kaya sana tuwing may nagbibigay sa atin ng ganung klaseng mga regalo, magpasalamat tayo. May mga bagay na kahit hindi mo sabihin, pwede pa rin maintindihan. Diba ng mga baby pa tayo, nung hindi pa tayo nakakapagsalita, alam ng nanay natin kapag nagugutom na tayo. Ganun pa rin naman hanggang ngayon Action speaks louder than words. Kaya wag na kayong magtampo sa magulang nyo, kapatid nyo, o mga kaibigan nyo kapag may nasasabi silang hindi maganda. Minsan kasi, iba yung salita, iba yung ginagawa. Masarap yung pakiramdam ng pinagsisilbihan ka at ibinibigay yung mga gusto mo. Pero mas masarap sa pakiramdam yung ikaw mismo ang nagsisilbi lalo na para sa mga mahal mo. Yun bang naibibigay natin yung nakapagpapasaya sa kanila? Kahit walang okasyon, gamitin natin lahat ng pagkakataon para pagsilbihan at bigyan ng kasiyahan ang mga mahal natin. At higit sa lahat, alalahanin natin yung mga magagandang nagawa nila para sa atin. Hindi natin dapat ikinukumpara ang sarili natin sa ibang tao. Pero kung talagang hindi mo mapigilan ang sarili mo, sana gawin mo to para mas ganahan kang magsikap na maging kagaya nila. Huwag mong bibigyan ng limitasyon ang kaya mong maabot. Tandaan mo, walang bagay na imposible sa isang taong may tiwala sa sarili. High-tech na ang panahon, yung dating mahirap sobrang dali na ngayon. Kung meron kang gustong kausapin o gustong makausap sa kahit saan sa mundo, isang tawag na lang ngayon. Minsan hindi na nga tinatawagan message na lang.
Minsan hindi na nga salita, emoji na lang. Pero napapansin nyo ba habang dumadali ang paraan, parang mas bihira tayong makipag-usap? Minsan kasama mo na, hindi mo pa masabi yung sasabihin mo. Minsan katabi mo na, hindi mo pa matignan sa mata. May mga bagay na nagbabago dahil sa teknolohiya. Pero yung mga bagay na kagaya ng pakikisama, pakikipag-usap at pagmamahal, hindi kailangan maging high-tech yan. Lahat ng taong kakilala natin may pinagdadaanan sa buhay na hindi natin alam. Maski tayo madalas nga nahihiya pa tayong magsabi ng problema natin sa iba. Minsan nakukuha pa nating ngumiti at makitawa sa kanila dahil ayaw natin silang mag-alala. Pero tandaan nyo na kapag sinarili natin yung problema, lalo siyang bumibigat. Kaya huwag tayong mahiyang humingi ng tulong kung di na natin kaya. Okay lang na mapahiya. Wala namang mawawala Pero kung may mapapala, huwag naman natin kalimutang tulungan yung iba. Malayo ang mararating natin dahil sa pagsusumikap sa trabaho at sa negosyo. Kung sakaling makatikim na tayo ng asenso, sana wag nating kalimutan yung mga taong nakasama natin nung nagsisimula pa lang tayo. Hindi man sila humihingi ng kapalit, minsan maganda rin na kumustahin naman natin sila at mapasalamatan. At kung kaya na, suklayin natin yung mga nagawa nila para sa atin. Kahit papano, kahit konti. Sabi nga diba, pag marunong tayong lumingon sa pinanggalingan, hindi tayo maliligaw sa gusto nating puntahan. Naalala nyo na uso dati yung hindi ka nag-iisa. Pag inisip mo yung malalim na kahulugan niya, maganda yung message niya Oo, masarap sa pakiramdam yung malayo ng narating mo, yung marami kang talent, yung marami kang kayang gawing mag-isa. Pero kung marami kang kayang gawing mag-isa, isipin mo kung gaano karami ka pang magagawa pag meron ka ng mga kasama. Kung mahilig kayong mag-isa, walang pagkakaisa. Pero pag may pagkakaisa, kahit kailan, hindi ka na mag-iisa. May dalawang bagay daw na mahirap sabihin. Yung unang hello at saka yung huling goodbye. Para sa marami, yung goodbye, malungkot, nakakaiyak. Pero para sa iba, yung goodbye hindi naman katapusan, kundi mamimiss kita at saka kita tayo ulit. Tuwing may magpapaalam, sana wag tayong malungkot dahil tapos na. Dapat matuwa tayo dahil kahit papano, nagkaroon tayo ng chance na magkakilala tsaka magkasama. May mga araw na meron tayong gustong gawin, pero parang may mali pag tinuloy mo yung gusto mo. Kasi alam mong may malulungkot o baka may malalamangan. Ang hirap ng ganong sitwasyon, di ba? Di mo alam kung saan ka pupunta. Pag nangyari yung ganon, isa lang ang dapat pakinggan mo. Pakinggan mo yung konsensya mo. Kasi pag konsensya ang pinakinggan mo, mas siguradong tama yung daan na pupuntahan mo.